Sa ilalim ng mayabong na mga puno ng niyog sa baybayin ng Quezon, may isang lihim na matagal na nag-alis ng mahimbing na tulog sa marami. Sa unang tingin, ang Barangay San Roque ay isa lamang tahimik na komunidad ng mga mangingisda. Dala ng amihan ang amoy alat tuwing umaga. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa maalikabok na daan habang nagtatawanan, at ang mga ama ay abala sa paghahanda ng kanilang mga lambat para sa pagpalaot. Sa di kalayuan, makikita ang hanay ng mga bangkang may katig na nakatali sa bunganga ng ilog, naghihintay ng payapang alon upang makapaglayag. Walang sinuman ang mag-aakala na sa likod ng katahimikang iyon, isang trahedya ang unti-unting sumisibol sa isang bakuran. Isang maliit na magsasaka na nagngangalang Mateo Santos. Tinatawag siyang Teo ng mga taga-nayon. Maliit ang kanyang pangangatawan, bahagyang kuba kung maglakad. Sa isang sulyap, ang kanyang mukha ay tila inosente. Kung makakasalubong sa daan, walang sinuman ang makakaramdam ng pagdududa. Madalas siyang nakikitang mag-isang nakaupo sa isang maliit na kainan malapit sa palengke, hawak ang isang tasang kapeng barako, at paminsan-minsan ay ngingiti ng pilit sa iba. Walang anumang palatandaan na sa likod ng simpleng kilos na iyon ay may nakatagong kadiliman. Kilala siya ng mga residente bilang isang taong tamad. Ang kanyang bukirin ay bihirang mabungkal ng maayos. Ang mga puno ng niyog sa likod bahay niya ay pinabayaang tumubo ng walang alaga. Gayunpaman, nakakaya pa rin niyang mabuhay dahil palagi siyang may paraan upang pagtakpan ang kanyang mga pagkukulang. Minsan, hihingi siya ng tulong sa kapitbahay sa dahilan na may sakit. Minsan, magkukunwari siyang palakaibigan upang mabigyan ng maliit na pautang. Walang sinuman ang naghinala na ang mismong niyugan na iyon, isang araw, ay magiging pinakamalagim na libingan ng marami sa kasaysayan ng Barangay San Roque. Ang lihim ay nabunyag makalipas ang maraming taon, ngunit ang anino nito ay matagal nang naroroon. Noong panahong iyon, hindi madali ang buhay sa Quezon. Ang panahon ng tagtuyot ay madalas magpauwi sa mga mangingisda na walang huli, ang presyo ng bigas ay pabago-bago, at maraming dayo ang dumarating sa terminal ng Lucena upang maghanap ng anumang trabaho para sa isang subong kanin. Ang terminal ng Lucena noon ay siksikan sa mga arawang manggagawa na handang tumanggap ng alok mula sa sinumang nangangailangan. Sa gitna ng maraming tao, madalas na lumitaw si Teo na may manipis na ngiti, nag-aalok ng trabaho, tulad ng paglilinis ng hardin o pagkukumpuni ng bakod. Walang sinumang nag-akala na ang simpleng alok na iyon ay maaaring maging huling hantungan para sa ilan. Ngunit bago natin talakayin ang mga nakakakilabot na pangyayari, kailangan nating silipin ang pagkabata ni Teo. Ipinanganak siyang nag-iisang anak. Ang kanyang ama ay labis na mapagmahal. Masasabi pa ngang masyadong pinalayaw. Kapag ayaw ni Teo na pumunta sa bukid, sinusunod pa rin siya ng ama. Kapag tamad siyang tulungan ang kanyang ina, walang mahigpit na pagsaway. Lahat ng hilingin niya ay laging natutupad. Dito nagsimulang lumaki ang paniniwala na siya ang sentro ng lahat. Ang pakiramdam na iyon ay nanatili hanggang sa kanyang pagtanda. Sa kasamaang palad, ang kanyang maliit na pangangatawan ay madalas na naging dahilan ng panunukso ng kanyang mga kaibigan. Naging mahiyain siya. Habang ang ibang mga kaibigan ay nakikipaglaro ng basketball o umaakyat ng niyog, madalas siyang nakaupong mag-isa sa isang sulok, may dalang hiram na comics. Sa halip na matuto tungkol sa katapangan o katapatan, mas nahumaling siya sa mga kwento ng panlilinlang at pag-agaw ng kapangyarihan. Itinanim niya sa kanyang isipan na ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang pagmamahal, kundi ang pakiramdam ng kapangyarihan sa ibang tao. Ang Barangay San Roque ay lumaki sa kultura ng bayanihan. Kung may bahay na gumuho, ang mga residente ay dumarating upang tumulong. Kung may ikakasal, lahat ng kapitbahay ay nagtutulungan sa pagluluto ng kanin at paghahanda ng ulam. Ngunit si Teo ay bihirang makita sa mga ganitong gawain. Lalong isinara niya ang kanyang sarili. Marami ang nag-akala na kakaiba siya, ngunit dahil hindi naman siya gumagawa ng gulo, hinayaan na lang siya ng mga tao. Ang mga araw ay lumipas, ang mga alon ay dumarating at umaalis, hanggang sa dumating ang taong 1,983. Ang taong iyon ang naging simula ng isang kwento na nag-iwan ng madilim na marka sa kasaysayan ng San Roque. Isang araw, ang Poso Negro sa likod bahay ni Teo ay napuno at nagdulot ng masangsang na amoy. Sa halip na tumawag ng tubero o humingi ng tulong sa kapitbahay,
pinili niyang pumunta sa terminal upang maghanap ng arawang manggagawa. Doon nagsimula ang trahedya. Ngunit bago natin pag-usapan ng mas malalim ang tungkol sa unang biktima, balikan muna natin sandali ang kapaligiran ng nayon. Maalikabok na mga daan, hanay ng mga puno ng niyog na nakatayo na parang mga bantay ng nayon, at ang tunog ng kampana ng simbahan tuwing dapit hapon na umaalingaw mula sa maliit na kapilya. Sa gabi, madalas nakaupo ang mga residente sa kanilang mga beranda, nag-uusap habang umiinom ng tsaa. Walang sinuman ang nag-akala na sa parehong gabi, sa likod ng mayabong na niyugan, may isang taong naghahanda ng masamang balak na hindi nila kailanman inakala. Ito ang kabalintunaan ng buhay sa San Roque. Sa isang banda, mayroong katahimikan, tawanan ng mga bata at diwa ng bayanihan. Sa kabilang banda, mayroong isang madilim na lihim na tahimik na lumalago. Ang lihim na iyon ay hindi naamoy ng sinuman sa loob ng ilang taon. At nang sa wakas ay nabunyag, lahat ay nagulantang. Hindi sila makapaniwala na ang isang maliit na lalaki na sa araw-araw ay mukhang inosente ay may kakayahang magtago ng ganitong kalupitan. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang simpleng salaysay ng krimen. Ito rin ay salamin kung paanong ang maling pagmamahal ay maaaring lumikha ng isang marupok na pagkatao. Kung paanong ang pagiging mahiyain at ang pagnanais na magkaroon ng kapangyarihan ay maaaring maghalo at maging lason. At kung paanong ang isang nayon na tila mapayapa ay maaaring magtago ng isang malalim na sugat. Ang kapaligiran noong dekada 80 sa Quezon ay napakasimple pa. Ang kuryente ay hindi pa nakakarating sa lahat ng bahay. Ang gabi sa nayon ay nailawan lamang ng mga gasera o maliliit na lampara. Ang mga bata ay nag-aaral sa sala habang tinataboy ang mga lamok mula sa bukid. Ang mga ina ay nagbabayo ng palay gamit ang lusong at halo. Ang tunog ng mga kahoy na nag-umpugan ay tila isang natatanging musika sa kanayunan. Sa maliit na daungan ng San Roque, ang mga mangingisda ay nag-uusap habang inaayos ang kanilang mga lambat. Ang amoy ng alat ng dagat na humahalo sa amoy ng kahoy ng bangka na bagong pintura ay lumilikha ng isang kapaligirang mahirap kalimutan. Sa gitna ng buhay na iyon, lalong lumayo si Teo. Bihira siyang makisalamuha, paminsan-minsan lang pumupunta sa kapilya para magdasal. At kahit doon, nakayuko ang kanyang mukha at agad na umuuwi. Inakala ng mga taga-nayon na siya ay mahiyain lamang. Walang sinuman ang naghinala na sa loob niya ay lumalaki ang inggit at galit. Sa tuwing nakikita niyang iginagalang ang ibang tao, nararamdaman niyang maliit siya, hindi pinapansin, at sa kanyang puso ay nagtatago ng pagnanais na balang araw ay mapapasunod niya ang mga tao sa kanya. Lumipas ang panahon, ang bukid at niyugan ay nanatiling pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga residente. Tuwing anihan, ang daan sa nayon ay nagiging abala sa mga nagbubuhat ng palay. Ngunit sa bahay ni Teo, ang kanyang niyugan ay lalong naging magulo. Tinakpan ng ligaw na damo ang lupa. Ang mga matatandang puno ng niyog ay hinayaang mabuwal. Mula sa labas, ang bahay ay mukhang tirahan lamang ng isang tamad na taong walang pakialam sa kanyang hardin. Ngunit sino ang mag-aakala na doon pala ililibing ang napakaraming buhay? Ang araw na nasira ang kanyang poso negro ay isa lamang maliit na problema. Alam ng lahat na sapat ng tumawag ng tubero at ayos na. Ngunit para kay Teo na kuripot, ang problemang iyon ay naging simula ng trahedya. Mas pinili niyang maghanap ng arawang manggagawa sa terminal na may murang bayad. Ang simpleng desisyong iyon pala ang nagbukas ng isang madilim na pinto. Mula noon, nagsimulang magbago ang takbo ng buhay sa Barangay San Roque nang hindi namamalayan. Sa terminal ng Lucena noong 1983, laging abala ang paligid mula pa sa umaga. Ang mga bus patungong Maynila, Cerebon, o Bicol ay dumarating at umaalis, nagbababa ng mga pasaherong karamihan ay naghahanap ng trabaho sa maliit na lungsod na ito. Dala nila ang mga luma at kupas na bag, mukhang puno ng pag-asa, at mga hakbang na nagmamadali. Mayroong umaasang maging kargador sa daungan, mayroong gustong maging arawang manggagawa sa bukid. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Mateo Santos na may manipis na ngiti na mahirap basahin. Hindi kapansin-pansin si Teo. Maliit ang kanyang katawan, kupas na ang kulay ng kanyang damit, at nagsasalita siya sa mababang tono. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, hindi siya dumating upang maghanap ng trabaho,
kundi upang maghanap ng biktima. Alam niya na sa terminal ay laging may mga taong taga-ibang lugar na walang kamag-anak sa Quezon. Madali silang kausapin, madaling kumbinsihin, at kung may mangyari sa kanila, walang agad na maghahanap. Sa araw na iyon, napako ang kanyang tingin sa isang matandang lalaki na nagngangalang Cardo. Payat ang kanyang katawan, may mga puti na ang kanyang buhok, at sa kanyang punto, halatang galing siya sa ibang rehiyon. Kabababa lang ni Mang Cardo mula sa bus, bitbit ang isang sako na naglalaman ng damit at kaunting baon. Nalilito siyang naghahanap ng trabaho nang lapitan siya ni Teo. Sa mahinang boses, nag-alok siya ng magaan na trabaho, ang paglilinis ng yugan. Hindi malaki ang bayad, ngunit sapat na para sa pagkain ng ilang araw. Si Mang Cardo na pagod ay agad na tumango, nagpapasalamat na mayroon pa ring nagmamalasakit. Sa paglalakbay pa uwi, nauuna si Teo habang paminsan-minsan ay lumilingon. Nakaramdam siya ng ginhawa dahil ang pain niya sa pagkakataong ito ay madaling nahuli. Ngunit, sa likod ng kanyang isipan ay lumitaw ang isang madilim na ideya. Nang hinayang siyang maglabas ng pera para bayaran ang taong ito. Ang isipang iyon ay paikot-ikot hanggang sa magdulot ng isang kakaibang bulong. Sinabi niya sa kanyang sarili, kung mawawala ang taong ito, tapos ang lahat ng problema. Pagdating sa bahay, agad na nagtrabaho si Mang Cardo. Naghukay siya ng lupa sa likod bahay upang ayusin ang daluyan ng Poso Negro. Matindi ang sikat ng araw, tumutulo ang pawis sa kanyang mukha, ngunit sinikap pa rin niyang tapusin ang trabaho ng maayos. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ni Teo na may blangkong tingin. Bawat pag-angat ng pala ay tila nag-udyok ng isang kakaibang pagnanasa sa kanya. Naramdaman niyang may kapangyarihan siya dahil ang kapalaran ng lalaki ay nakasalalay na sa kanya. Ang mga sumunod na sandali ang naging simula ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Habang nakayuko si Mang Cardo, basa ng pawis ang kanyang likod. Dahan-dahang lumapit si Teo. Sa kanyang kamay ay maihawak na bareta na karaniwang ginagamit sa pagbunot ng puno ng niyog. Sa isang iglap, iwinasiwas niya ito sa ulo ni Mang Cardo. Isang malakas na kalabog ang bumasag sa katahimikan ng niyugan. Ang matandang lalaki ay natumba at bumagsak nang hindi man lang nakasigaw ng malakas. Ang lupang basa ng pawis ay nahaluan ng pulang dugo. Para sa karamihan ng tao, ang sandaling iyon ay dapat magdulot ng pagsisisi. Ngunit kakaiba, sa kalooban ni Teo ay lumitaw ang isang pakiramdam ng ginhawa na maihalong kasiyahan. Naramdaman niya ang kapangyarihan na matagal na niyang pinapangarap. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi niya naramdaman na maliit siya o minamaliit. Naramdaman niyang siya ang Panginoon ng buhay at kamatayan ng ibang tao. Ang pakiramdam na iyon ay kumapit ng mahigpit, mas malakas pa kaysa sa takot. Nang may malamig na dugo, kinaladkad niya ang katawan ng biktima sa ilalim ng mayabong na puno ng niyog. Naghukay siya ng mababaw na butas at tinabunan ito ng lupa at tuyong dahon. Pagkatapos, umupo siya sa ibabaw ng bunto ng lupa. Humihingal siya, ngunit kalmado ang kanyang mukha. Walang awa, tanging ginhawa na parang nawala ang isang matagal na pasanin. Sinabi niya sa kanyang sarili, ito ang paraan ko para magkaroon ng kapangyarihan nang hindi kailangang magsikap ng husto. Ang araw na iyon ay naging simula ng isang bagong gawi. Sa tuwing kailangan niyang mag-ayos ng bahay o maglinis ng hardin, pumupunta ulit siya sa terminal. Naghahanap siya ng manggagawa mula sa ibang lugar, dinadala sila sa bahay, binibigyan ng trabaho na parang isang mabuting amo, at pagkatapos ay tinatapos ang kanilang buhay. Kapag tapos na ang trabaho, naulit ang pattern. Sa paglipas ng mga araw, lalo siyang naging sanay. Ang takot na minsan niyang naramdaman ay nawala, napalitan ng malamig na pagkalkula. Sa kabilang banda, ang kanyang asawang si Maria Reyes ay nakayuko lamang. Napansin niyang mayroong kakaiba, ngunit mahina ang kanyang katawan at ang kanyang puso ay napapalibutan ng takot. Sa gabi, nakikita niyang naghukay ang kanyang asawa habang pinipilit siyang hawakan ang gasera. Nanginginig ang kanyang mga kamay, maputla ang kanyang mukha, ngunit hindi siya nangahas na lumaban. Sa tuwing gusto niyang magsalita, naaalala niya ang mga suntok at banta na madalas niyang natatanggap. Sa huli, pinili niyang manahimik, bilanggo sa isang bilog ng takot. Ang mga kapitbahay ay napansin lamang na lalong naging bihirang makisalamuha si Teo. Inakala nilang abala siya sa pag-aalaga ng kanyang hardin.
Paminsan-minsan, may naririnig silang tunog ng paghukay mula sa likod ng bakod ng niyog. Ngunit itinuring itong normal dahil bagong dating ang panahon ng taniman. Walang sinuman ang naghinala. Samantalang ang lupa sa likod ng kanyang bahay ay nagsisimula ng mapuno ng maliliit na bunton na tinatakpan ng mga dahon. Sa maikling panahon, inulit ni Theo ang gawain ng higit sa isang beses. Sa bawat tagumpay, nararamdaman niyang lalo siyang gumagaling. Itinuring pa niya itong isang rutina. Katulad ng ibang tao na nag-aararo sa bukid o nagbibilad ng palay. Ang pagkakaiba, ang kanyang rutina ay may kinalaman sa buhay ng tao. Lalong napighati si Maria. Nabuhay siya sa dalawang mundo. Sa araw, mukha siyang ordinaryong may bahay, nagluluto ng kanin sa kusina, nagwawalis ng bakuran, tumatanggap ng mga kapitbahay na nanghihiram ng asin. Ngunit sa gabi, siya ay naging isang tahimik na saksi, nakatayo sa tabi ng asawa na naglilibing ng katawan ng tao. Ang imaheng iyon ay bumabagabag sa kanyang mga panaginip, madalas siyang nagigising na basa ng malamig na pawis. Ang nangyari kay Mang Cardo ay simula pa lamang. Pagkatapos noon, may iba pang mga pangalan na nawala mula sa terminal. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam kung saan sila napunta. Ang mga pamilya ay naghihintay ng balita, ngunit walang sulat na dumarating. Mayroong nag-akala na ang mga biktima ay lumipat sa malaking lungsod. Mayroon ding naghinala na nagtatrabaho sila sa malalayong daungan. Lahat ay haka-haka lamang. Samantalang ang katotohanan, ang kanilang mga katawan ay nakalibing sa ilalim ng nyugan sa San Roque. Ang terminal ng Lucena noong panahong iyon ay hindi lamang lugar ng pagbaba at pagsakay ng bus, kundi sentro rin ng buhay panlipunan. Mayroong nagtitinda ng kanin na nakabalot sa dahon, sigarilyo, at maliliit na kainan na abala mula pa sa umaga. Isa sa mga ito ay pag-aari ni Aling Nena, isang biyuda na araw-araw nakakakita sa pagdating at pag-alis ng mga dayo. Madalas niyang nakikita si Theo na nakatayo sa isang sulok ng terminal, nag-aalok ng trabaho sa mahinang boses. Paminsan-minsan, nagtatanong siya sa kanyang sarili kung bakit napakasipag ng lalaking iyon sa paghahanap ng manggagawa. Samantalang maliit lang naman ang kanyang hardin, ngunit dahil walang masamang balita, hindi na rin siya naghinala. Si Maria mismo ay lalong nakaramdam na ang kanyang buhay ay hindi na pag-aari niya. Sa gabi, madalas niyang marinig ang tunog ng lupang hinuhukay na maihalong paghinga ng kanyang asawa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo sa bahay ng kapitbahay. Ngunit sa tuwing nakikita niya ang matalim na tingin ni Theo, parang naparalisa ang kanyang mga paa. Ang takot ang nagpatikom sa kanyang bibig. Lumipas ang mga araw, naging linggo, naging buwan. At naramdaman niyang hindi na siya isang malayang tao, kundi isang anino na nakatali sa madilim na lihim ng bahay na iyon. Sa ganitong paraan, ang buhay sa Barangay San Roque ay nagpatuloy na parang normal. Samantalang sa ilalim ng lupa sa Nyugan, ang madilim na lihim ay unti-unting nadaragdagan. Ang taong 1,983 ang naging panimulang guhit kung kailan tuluyang tumawid si Mateo Santos sa hangganan ng pagiging tao. Ang pangyayari kay Mang Cardo ay hindi na lamang isang panandali ang paglalabas ng sama ng loob, kundi isang pinto na nagpadama sa kanya ng isang kakaibang kasiyahan. Mula roon, nagsimula niyang tingnan ang bawat dayo sa terminal ng Lucena bilang isang pagkakataon, hindi bilang isang kapwa-tao. Sa tuwing kailangan ayusin ang kanyang bahay, sa tuwing magulo ang kanyang hardin, hindi niya iniisip na maglabas ng pera. Agad niyang naiisip ang karamihan ng mga pansamantalang manggagawa sa terminal. Dumarating sila na may kupas na damit, mukhang puno ng pag-asa, at walang laman na bulsa. Sa mata ni Theo, sila ang perpektong pagpipilian. Walang sinuman ang maghahanap sa kanila ng masyadong mabilis. Walang kapitbahay na nakakakilala. At kung mawala man, iisipin lamang na lumipat sila sa ibang lungsod. Ang pattern ay nagsimulang maulit. Pumupunta siya sa terminal na may malamig na mukha, nag-aanyaya ng isang tao, dinadala sa bahay, binibigyan ng magaan na trabaho, at pagkatapos ay tinatapos ang kanilang buhay. Sa bawat pagkatapos, naghuhukay siya ng lupa sa ilalim ng puno ng niyog, tinatabunan ang katawan ng biktima ng tuyong dahon, at pagkatapos ay bumabalik sa bahay na parang walang nangyari. Ang rutinang iyon ay naging isang gawin na kanyang isinasagawa ng may katahimikan. Sa kanyang isipan, naramdaman niyang lalo siyang nagkakaroon ng kapangyarihan.
Dati, madalas siyang tuksuhin dahil sa kanyang maliit na katawan. Ngayon, nararamdaman niyang siya ang Panginoon ng kanyang sariling hardin. Sa tuwing nakikita niya ang lupang bagong tabon, ngumingiti siya ng manipis na parang isang taong nasisiyahan sa kanyang ani. Ang pakiramdam na iyon ay lalo siyang nagumon. Para sa kanya, ang bawat buhay na kanyang kinukuha ay hindi lamang nakakatipid ng pera, kundi nagpapatibay rin sa kanyang pakiramdam bilang isang taong may kapangyarihan. Sa kabilang banda, si Maria ay nalunod sa pagdurusa. Hindi lamang siya nakaranas ng mga suntok at pang-iinsulto, kundi pinilit din siyang maging saksi gabi-gabi. Ang gasera sa kanyang kamay ay nanginginig, maputla ang kanyang mukha, at namamaga ang kanyang mga mata dahil sa luhang hindi tumitigil. Sinubukan niyang takpan ang kanyang mga tainga, ngunit ang tunog ng lupang tinatabunan ay laging naririnig. Gusto niyang magsumbong, ngunit sino ang maniniwala sa isang mahinang asawa na ang kanyang asawa ay mukhang ordinaryo sa mata ng mga kapitbahay. Sa paglipas ng mga araw, nagsimula siyang mawalan ng pag-asa. Nagluluto siya ng kanin tulad ng dati, nagwawalis ng bakuran tulad ng ibang may bahay, ngunit sa kanyang puso ay wala ng laman. Sa tuwing nakikita niyang nagtatawanan ang mga kapitbahay sa beranda, naiinggit siya. Bakit napakalayo ng kanyang buhay? Bakit kailangan niyang makulong sa isang bahay na puno ng madilim na lihim? Nasanay na siya sa takot hanggang sa hindi na siya lumaban. Samantala, ang mga residente ng nayon ay hindi pa rin namamalayan ang nangyayari. Ang mga bunto ng lupa sa hardin ay itinuring na mga bakas ng pinutol na niyog. Ang amoy ng basang lupa na may halong tuyong dahon ng niyog ay itinuring na normal sa panahon ng tag-ulan. Kahit na ilang beses may naririnig na tunog ng paghukay sa gabi, inakala ng mga tao na nag-aayos lang ng balon si Theo. Walang sinuman ang naghinala na ang bawat bunton ay naglalaman ng katawan ng isang taong galing sa malayo. Isang araw, bumalik si Theo sa terminal. Nakita niya ang isang binatang lalaki na mas malakas ang katawan kaysa sa mga naunang biktima. Ang lalaki ay nakaupong nag-iisa sa isang bangkong kahoy. Malungkot ang kanyang mukha. Tila bagong iwan ng isang minamahal. Agad na lumapit si Theo at nag-alok ng trabaho sa hardin. Tiningnan siya ng lalaki sandali at pagkatapos ay tumango. Naramdaman niyang anumang trabaho ay makakatulong upang makalimutan ang sakit na nararamdaman. Sa paglalakbay pa uwi, iniisip ni Theo, iba ngayon. Mas malakas ang biktima, mas mapagbantay. Ngunit, tiwala pa rin siyang kaya niyang harapin. Pagdating sa hardin, nagsimulang maghukay ang lalaki. Matindi ang sikat ng araw kaya tumutulo ang kanyang pawis. Ngunit nang tumama ang kanyang pala sa matigas na lupa, nagulat siya nang makakita ng isang bagay na hindi karaniwan. Yumuko siya, kinamot ang lupa, at nakita ang isang puting buto na tuyo na. Si Theo na nakatayo sa tabi niya ay biglang nataranta. Namutla ang kanyang mukha, at malamig na pawis ang bumasa sa kanyang sentido. Lumingon ang binata at nagtanong ng may inosente, may libingan po ba ng pamilya dito sa hardin? Ang tanong na iyon ay tumusok na parang kutsilyo. Sa isip ni Theo, nag-aalangan siya. Kung tatapusin niya ito ngayon, masyadong malaki ang panganib dahil ang binata ay may kamag-anak pa sa Quezon. Sa wakas, sa nanginginig na boses, sumagot siya, baka labi lang iyan ang dating libingan. Naghinala ang binata, ngunit dahil pagod na, hindi na niya pinahaba ang usapan. Ilang sandali pagkatapos, naghanap si Theo ng dahilan upang itigil ang trabaho. Sinabi niyang ipagpapatuloy na lang bukas at pinauwi ang lalaki. Umalis ang binata, hindi namamalayan na kaliligtas lang niya mula sa kamatayan. Kung nagmatigas si Theo noon, marahil ang pangalan niya ay magiging isa sa mga biktima na nakalibing sa ilalim ng nyugan. Ang karanasang iyon ay naging isang aral para kay Theo. Natanto niya na hindi lahat ng tao ay maaaring maging biktima. Kailangan niyang maging mas maingat, mas pumili ng mabuti. Mula noon, nagsimula niyang iwasan ang mga taong mukhang may kamag-anak sa Quezon. Hinahanap na lamang niya ang mga galing sa malayo na walang sinuman. Ang kanyang krimen ay naging mas planado, mas malamig. Ngunit ang hindi niya namamalayan, ang bawat biktima na nawawala ay nag-iiwan ng maliit na bakas. Ang pamilya sa kanilang mga probinsya ay naghihintay ng balita at pagkatapos ay nagre-report sa mga otoridad. Ang mga ulat na iyon ay naipon sa mesa ng investigador.
Kahit na sa simula ay hindi magkakaugnay, ang manipis na sinulid na akala niyang hindi mapanganib ay unti-unting hinahabi upang maging isang malaking lambat. Sa paglipas ng panahon, ang pattern na ginagawa ni Mateo Santos ay lalong naging malinaw. Pumupunta siya sa terminal ng Lucena na parang isang ordinaryong naghahanap ng trabaho. Ngunit iba ang kanyang intensyon. Sa tuwing tinitingnan niya ang karamihan ng mga tao, hindi tao ang kanyang nakikita, kundi mga pagkakataon. Pinipili niya ang mga mukhang mahina, nag-iisa, at ang mga mukha na hindi pa nakikita ng mga residente sa paligid. Ang terminal ng Lucena noong kalagitnaan ng dekada 80 ay isang lugar na puno ng kulay. Sumisigaw ang mga konduktor ng bus, nag-aalok ng mga biyahe. Ang mga tindero ay sumisigaw, naglalako ng nilagang mani at inumin. Samantalang ang mga dayo ay nakaupo na may pagod na mukha. Sa isang sulok ng terminal, mayroong isang tabla kung saan naghihintay ng alok ng trabaho ang mga arawang manggagawa. Karamihan sa kanila ay bagong dating mula sa Cerebon o Kuningan. Mayroon ding galing sa Bicol at Visayas. Madalas, handa silang gawin ang anumang trabaho para lamang sa pera para sa pagkain. Doon nararamdaman ni Theo na nasa isang minahan siya ng ginto. Alam niya na ang mga taong iyon ay walang maraming pagpipilian. Sa kaunting pang-udyok, madala niya sila sa bahay. Nagkukunwari siyang palakaibigan, sinasabing malawak ang kanyang hardin at kailangan ng dagdag na tao. Nag-aalok siya ng simpleng sahod na sapat upang makuha ang loob ng isang taong nagugutom. At sa sandaling sumang-ayon sila, ang paghakbang patungo sa nyugan ay tila nagiging huling hakbang sa kanilang buhay. Sa katagalan, ang paraang ito ay naging isang gawi. Walang sinuman ang naghinala dahil ang pagkawala ng tao sa terminal ay itinuring na karaniwan. Maraming pansamantalang manggagawa ang dumarating at pagkatapos ay umaalis ng walang bakas. Karamihan ay talagang lumilipat sa malalaking lungsod. Ang iba ay bumabalik sa kanilang mga probinsya ng walang balita. Kaya kapag mayroong hindi na bumabalik, walang agad na nagtatanong. Malalaman na lamang ng pamilya pagkatapos ng ilang linggo o buwan. Alam iyon ni Theo. At doon siya nakakaramdam ng seguridad. Alam niya na ang mga biktima na kanyang pinipili ay halos palaging mga dayo. Walang sinuman ang magtatanong ng masyadong mabilis. At kung mayroon mang ulat, mahihirapan ang mga pulis na sundan ang bakas dahil sa kakulangan ng saksi. Sa isipang iyon, naramdaman niyang malaya siyang ulitin ang kanyang ginagawa. Lalong tumaas ang kanyang kumpiyansa, nagsimula pa siyang bumuo ng isang mas sistematikong paraan. Sa bahay, si Maria ay tanging pasanin lamang ang kayang dalhin. Sa tuwing umuuwi ang kanyang asawa na may dalang dayo, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niya kung ano ang mangyayari. Ngunit, kaya lamang niyang maghanda ng inumin, maghain ng kanin, at pagkatapos ay tumingin mula sa malayo habang nagtatrabaho ang bisita. Alam niya na pagkatapos ng trabaho, ang nyugan ay magkakaroon ng isang bagong bunton. Ang mga kapitbahay sa paligid ay nakakakita lamang ng mga dayo na dumarating sandali at pagkatapos ay umaalis. Inakala nilang umuwi ang manggagawa sa gabi o lumipat sa ibang lugar. Walang sinuman ang nag-ugnay sa kanilang pagdating at pagkawala kay Theo. Sa katunayan, marami ang nagtataka dahil ang bahay na dati ay magulo ay ngayon ay mas maayos na. Ang mga dingding ay naayos, ang bubong ay hindi na tumutulo, at ang bakod na niyog ay matibay. Lahat ng iyon ay resulta ng pagod ng mga biktima na wala na. Sa katagalan, naramdaman ni Theo na ang kanyang mga kilos ay hindi na lamang para makatipid ng pera. Nakahanap siya ng isang natatanging kasiyahan. Naramdaman niyang mas malakas siya, mas mahusay at mas matapang. Ang pakiramdam na iyon ang nagsara sa kanyang puso sa awa. Kahit na tinitingnan niya ang mukha ng huling biktima bago mamatay, hindi tao ang kanyang nakikita. Tanging isang trabaho na dapat tapusin. Sa kabilang banda, ang terminal ay nanatiling isang tahimik na saksi. Si Aling Nena, ang may-ari ng kainan, ay paminsan-minsan napapansin si Theo na paulit-ulit na dumarating. Nagtanong siya minsan sa kanyang sarili kung bakit laging naghahanap ng manggagawa ang lalaking iyon. Samantalang hindi naman malawak ang kanyang hardin. Ngunit dahil walang problemang nakikita, kinalimutan na rin niya. Para sa kanya, iyon ay usapan na ng ibang tao.
Ngunit sa malayong hinaharap, ang maliit na alaalang iyon ay magiging isang mahalagang sinulid na makakatulong sa pagbubuklod ng mga katotohanan. Ang mga pamilya ng mga biktima sa kanilang mga probinsya ay nagsimulang mag-alala. Naghihintay sila ng sulat na hindi kailanman dumating. Isang ina sa Bicol ang umiiyak gabi-gabi dahil ang kanyang anak na nagpaalam na magtatrabaho ay hindi na bumalik. Isang asawa sa Samar ang pumunta sa lokal na istasyon ng pulisya upang iulat na nawawala ang kanyang asawa. Ang mga ulat na iyon ay ipinadala sa Quezon mula buwan hanggang buwan. Lalong dumami ang mga ulat hanggang sa naipon sa mesa ng investigador. Ngunit sa panahong iyon, lahat ay malabo pa. Walang direktang saksi, walang bakas. Tanging isang mahabang listahan ng mga nawawalang tao. Samantalang sa Nyugan, sa San Roque, ang lupa ay lalong napuno ng mga bunton. Ang mga puno ng nyog ay nakatayong matatag na parang nagbabantay sa isang lihim na walang sinuman ang nakakaalam. Para kay Maria, bawat gabi ay isang bangungot. Natutulog siyang dilat ang mga mata, naririnig ang tunog ng mga kuliglig na nag-aawitan na maihalong tunog ng lupang tinatabunan. Madalas siyang umaasa na may kumatok sa pinto, isang kapitbahay na naghihinala, isang pulis na darating. Ngunit ang pag-asang iyon ay hindi kailanman nangyari. Nananatili siyang bilanggo sa parehong bahay na mailihim na lalong nagpapahirap sa kanyang dibdib. Hindi namamalaya ni Theo na ang kanyang masamang gawi ay bumabalot na sa kanya. Ang bawat nawawalang tao ay nag-iiwan ng bakas sa puso ng pamilya. Ang bawat ulat na pumapasok ay nagdaragdag sa bunton sa istasyon ng pulisya. Ang lambat ay dahan-dahang hinahabi kahit hindi pa nakikita ng mata. At kapag dumating ang tamang oras, ang Nyugan sa San Roque ay hindi na maitatago kung ano ang nakalibing sa ilalim nito. Sa likod ng bawat krimen ni Mateo Santos, mayroong isang babae na nabubuhay sa anino ng takot. Siya si Maria Reyes, ang asawang nakatali hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa takot. Mula pa sa simula ng kanilang pagsasama, malayo na sa kaligayahan ang kanyang buhay. Pumasok siya sa bahay na iyon na may simpleng pag-asa, ang magkaroon lamang ng bubong na masisilungan. Ngunit ang nakuha niya ay isang bilangguan na walang rehas. Si Maria ay anak ng isang magsasaka. Mahina ang kanyang katawan dahil mula pagkabata ay sakitin na siya. Inisip ng kanyang pamilya na sa pagpapakasal niya kay Theo, kahit papaano ay magkakaroon siya ng permanenteng tirahan. Walang sinuman ang nakakaalam na ang desisyong iyon pala ang magdadala sa kanyang buhay sa bangin ng pagdurusa. Mula sa unang araw, naramdaman na niya ang kalupitan ng kanyang asawa. Si Theo ay hindi isang mapagmahal na lalaki. Madalas siyang magalit dahil lamang sa maliliit na bagay, nanununtok kapag hindi nasisiyahan, at itinuturing si Maria na higit na isang katulong kaysa sa asawa. Ang gabi na dapat sana ay puno ng init ay naging panahon kung kailan kailangan niyang tiisin ang sakit ng puso at luha. Nang magsimulang magdala si Theo ng mga dayo sa bahay, naramdaman ni Maria ang isang bagong takot. Sa simula, hindi niya maintindihan. Nakikita niyang palakaibigan ang kanyang asawa sa mga manggagawa, binibigyan sila ng kanin at inumin at pagkatapos ay pinagtatrabaho sa hardin. Ngunit pagsapit ng gabi, nakakarinig siya ng pigil na sigaw, tunog ng mabigat na bagay na tumatama at pagkatapos ay mahabang katahimikan. Darating ang kanyang asawa na may malamig na mukha, iuutos sa kanya na kunin ang gasera. Sa nanginginig na mga kamay, sumasama siya sa hardin, nakikita ang mga bunto ng lupa na lalong dumarami. Sa tuwing gusto niyang lumaban, nanginginig muna ang kanyang katawan. Alam niyang hindi mag-aatubili ang kanyang asawa na saktan siya hanggang sa magkapasa. Minsan, tumanggi siyang hawakan ang gasera. Ang resulta, sinuntok siya sa mukha hanggang sa pumutok ang kanyang labi. Mula noon, sumuko na siya. Pinili niyang manahimik, umiiyak na lamang sa kanyang puso, habang umaasa na balang araw ay tutulungan siya ng Diyos na makalabas sa impyernong iyon. Para sa mga tagalabas, si Maria ay mukhang isang ordinaryong asawa. Nagwawalis siya ng bakuran, nag-iigib ng tubig, nagluluto ng kanin sa kalang diuling. Ang mga kapitbahay na dumadaan ay nakikita siyang tulad ng ibang mga babae sa nayon. Walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng kanyang mga matang namamaga ay may nakatagong malaking takot. Kahit nang humingiti siya ng pilit, sa katunayan ay sumisigaw ang kanyang puso. Gabi-gabi nananaginip siya ng masama.
Ang mga anino ng mga biktima ay dumarating na nakatingin sa kanya na may blankong mga mata. Nararamdaman niyang may kasalanan siya kahit na hindi siya kailanman humawak ng sandata. Ang kanyang puso ay naiipit sa pagitan ng takot sa asawa at awa sa mga biktima. Sa katagalan, pumasok siya sa isang estado na tinatawag ng mga matatanda na bulag na pagsuko. Hindi na siya umaasa na makakalaban pa. Ang iniisip na lamang niya ay ang mabuhay araw-araw. Minsan, nakatayo siya sa kusina, naririnig ang usapan ng mga kapitbahay sa daan. Gusto niyang tumakbo palabas at sumigaw ng tulong. Ngunit pagkatapos ay naaalala niya ang malamig na tingin ng kanyang asawa. Alam niyang kung maglalakas loob siyang magsalita, maaaring mawala ang kanyang buhay. Ang takot na iyon ay napakalaki kaya't sinara nito ang lahat ng daan palabas. Nagtatanim din ng inggit si Maria. Nakikita niya ang ibang mga babae sa San Roque na nakaupo sa beranda habang naghahabi. Nag-uusap habang nagtatawanan kasama ang mga anak. Naririnig niyang nagpaplano sila ng arisan, bayanihan at handaan. Lahat ng iyon ay tila napakalayo para sa kanya. Ang kanyang buhay ay nakakulong sa isang bahay na laging madilim. Napapaligiran ng amoy ng basang lupa mula sa nyugan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroon pa rin siyang isang munting pag-asa. Naniniwala siyang balang araw ay may isang taong makakapansin sa kakaibang nangyayari sa bahay na iyon. Lihim siyang nagdarasal. Sa bawat pagkatapos niyang magdasal, hinihiling niya na mabunyag na ang lihim ng nyugan. Wala na siyang pakialam sa kapalaran ng kanyang asawa. Ang gusto lamang niya ay kalayaan. Ngunit ang dasal na iyon ay tila hindi naririnig. Lumipas ang mga taon at lalong gumaling si Theo sa pagtatago ng bakas. Lalong nakulong si Maria sa bilog ng takot. Siya ay naging isang saksi na pinilit manahimik. Bahagi ng krimen kahit na tinatanggihan ng kanyang puso. Maaaring tingnan siya ng mga tagalabas bilang isang tahimik na asawa. Ngunit sa katotohanan, nabubuhay siya sa teror na hindi tumitigil. Sa likod ng lahat ng iyon, ang kwento ni Maria ay nagbibigay ng aral tungkol sa kung gaano karupok ang isang babae kapag nakakulong sa karahasan sa tahanan. Hindi siya ang may gawa, ngunit ang mundo sa paligid niya ay maaaring husgahan siya bilang bahagi ng krimen. Samantalang ang kanyang nararanasan ay isang mahabang pagdurusa na hindi nakikita at kawalan ng kakayahang lumaban. Ang kanyang kwento ay nagpapaisip sa atin. Ang isang asawa na nakakulong sa takot ay masasabi pa bang kasabwat o siya ay isa lamang pangalawang biktima pagkatapos ng mga kawawang manggagawa? Ang tanong na iyon ay patuloy na susunod hanggang sa pagpasyahan ng korte ang kanyang kapalaran. Ngunit para sa mga nakakaintindi sa pagdurusa ng mga babae sa kanayunan, malinaw na ang sagot. Si Maria ay isa lamang mahinang tao na hindi kailanman nabigyan ng pagkakataong lumaban. Lalong nalunod si Mateo Santos sa kanyang bagong gawi. Sa tuwing may bagong biktima, nararamdaman niyang para siyang nagsasagawa ng isang rutinang trabaho. Ngunit, sa paglipas ng panahon, napansin niyang may isang problema na nagsimulang bumagabag sa kanyang isipan. Ang lupa sa nyugan sa likod ng kanyang bahay ay hindi na sapat para sa mga maliliit na bunton. Masyadong maraming butas ang tinabunan ng padalos-dalos kaya't nag-iiwan ng mga kahina-hinalang bakas. Sa tanghali, kapag matindi ang sikat ng araw, nagsisimulang lumabas ang hindi kanais-nais na amoy mula sa lupa. Minsan, ang mga kapitbahay na dumadaan ay sumisinghot, nagtatanong sa kanilang sarili kung bakit mabaho ang hardin na iyon. Ngunit dahil walang ebidensya, kinalimutan na rin nila. Si Maria lamang ang lalong natatakot. Alam niyang habang dumarami ang mga bunton, lalong lumalaki ang posibilidad na mabunyag ang lihim. Ngunit ang kanyang bibig ay nanatiling nakasara dahil sa takot. Sa huli, nagpasya si Theo na gumawa ng bagong paraan. Naghukay siya ng isang malaking butas sa likod ng hardin, malayo sa paningin ng daan. Ang butas na iyon ay sapat na malalim upang maglaman ng ilang katawan ng sabay-sabay. Para sa kanya, mas epesyente iyon. Hindi na niya kailangang maghukay ng paulit-ulit. Sapat na ang isang beses at maaaring gamitin ng paulit-ulit. Sa kanyang isipan, hindi na ito tungkol sa pagtatago ng bakas, kundi tungkol sa pag-aayos ng trabaho upang maging mas magaan. Ang paghukay ay ginawa niya sa loob ng ilang araw. Gabi-gabi, kasama ang gasera sa kamay ng kanyang asawa, naghuhukay siya hanggang sa makabuo ng isang malawak na hukay.
Tumutulo ang pawis. Nangangalay ang kanyang mga kamay, ngunit nanatiling malamig ang kanyang mukha. Para kay Theo, ang butas na iyon ay isang uri ng lihim na bodega. Hindi bodega ng palay, hindi bodega ng niyog, kundi bodega ng kamatayan. Isang hapon, bumalik siya sa terminal ng Lucena. Naghahanap ang kanyang mga mata ng angkop na tao. Sa pagkakataong ito, nakahanap siya ng isang binata na nagngangalang Daniel Cruz. Bagong dating ang binata mula sa Batangas. Malusog ang kanyang katawan at sariwa pa ang kanyang mukha. Mukha siyang nalilito, nakaupo sa isang bangkong kahoy habang bitbit ang isang lumang bag. Nang may kabaitan, nilapitan siya ni Theo at inalok ng trabaho sa nyugan. Sumang-ayon si Daniel nang walang gaanong pag-aalinlangan. Kailangan niya ng pera at wala siyang ibang patutunguhan. Naglakad sila patungo sa bahay sa San Roque. Pagdating sa hardin, nagsimulang maghukay si Daniel ayon sa utos. Ngunit ang hindi niya alam, naghuhukay siya sa ibabaw ng malaking butas na kakahanda lang. Dahil sa sikat ng araw, tumutulo ang kanyang pawis. Paulit-ulit na tumama ang kanyang pala sa lupa hanggang sa biglang may narinig siyang malakas na tunog. Tumama ang dulo ng kanyang pala sa isang bagay na matigas at tuyo. Naging curious si Daniel. Yumuko siya at kinamot ang lupa. Agad na nakita ang isang piraso ng puting buto na nakausli mula sa lupa. Tumayo siya na nakakunot ang noo. Lumingon siya kay Theo na nakatayo hindi kalayuan. Nang may inosente, nagtanong siya, dati po bang sementeryo ito? Namutla bigla ang mukha ni Theo. Huminto sandali ang kanyang paghinga. Sa kanyang isipan, maraming bagay ang umiikot. Kung tatapusin niya ang binatang ito ngayon, malaki ang panganib. Bata pa si Daniel, madaling makilala ang kanyang mukha, at maaaring may pamilya siyang agad na maghahanap sa kanya. Mabilis na sinubukan ni Theo na itago ang kanyang pagkataranta. Ngumiti siya ng pilit, sinasabing baka lumang buto iyon mula pa noong unang panahon. Inutusan niya si Daniel na ipagpatuloy ang paghukay, ngunit hindi mapakali ang kanyang mga mata. Nagtaka si Daniel, ngunit dahil kailangan pa niya ng trabaho, hindi na niya pinahaba ang usapan. Pagsapit ng hapon, naghanap si Theo ng dahilan upang itigil ang trabaho. Sinabi niya, sapat na ang trabaho para sa araw na ito, at pagkatapos ay pinauwi si Daniel na may pangakong tatawagan ulit. Tinanggap ni Daniel at umalis sa bahay na iyon. Hindi niya kailanman nalaman na kaliligtas lang niya sa panganib. Kung ibang desisyon ang ginawa ni Theo, marahil ay hindi na siya nakauwi sa araw na iyon. Ang karanasang iyon ay naging isang pagbabago sa paraan ng pagpili ni Theo ng biktima. Nagsimula siyang maging mas maingat. Iniiwasan niya ang mga taong masyadong bata o mukhang may malapit na pamilya. Nangangahas na lamang siyang kunin ang mga mukhang nag-iisa. Galing sa malayo at walang sinuman ang nakakakilala. Ang malaking butas sa kanyang hardin ay dahan-dahang napuno. Sunod-sunod na katawan ang inilagay sa loob. Lalong nalunod si Maria sa kawalan ng pag-asa. Gabi-gabi, nakikita niyang dinadala ng kanyang asawa ang walang buhay na katawan, inilalagay sa malaking butas, at pagkatapos ay tinatabunan ng lupa. Nanginginig ang gasera sa kanyang kamay. Minsan, halos mabitawan niya ang ilawan dahil sa matinding panginginig ng kanyang katawan, ngunit tinitingnan lamang siya ni Theo ng malamig na parang sinasabing, huwag kang mangahas na lumaban. Lumipas ang panahon, lalong napuno ang malaking butas. Lalong madalas na amoy ang masangsang na amoy. Kapag umiihip ang hangin mula sa dagat, nararamdaman ni Maria na parang may naririnig siyang mga ungol mula sa ilalim ng lupa. Tinatakpan niya ang kanyang mga tainga, ngunit ang tunog ay patuloy na umaalingaw sa kanyang puso. Naramdaman niyang ang kanyang bahay ay hindi na isang tirahan, kundi isang pinto ng impyerno na lumalamo ng tao isa-isa. Sa labas ng bakod ng hardin, ang mga residente ay nabubuhay pa rin tulad ng dati. Naglalaro ang mga bata ng taguan. Nagbibilad ang mga ama ng lambat, nagsitsismisan ang mga ina sa beranda. Hindi nila alam na ilang hakbang lamang mula sa kanila ay may isang malaking butas na puno ng mga walang kasalanang katawan. Ang lihim ay nanatiling nakatago na parang ang mga puno ng niyog ay naging mga tahimik na saksi na hindi makapagsalita. Isang beses, bumalik si Mateo Santos sa terminal ng Lucena upang maghanap ng arawang manggagawa.
Kumpiyansa siya matapos ang ilang beses na matagumpay na pagtatago ng bakas. Ang terminal sa araw na iyon ay tulad pa rin ng dati, puno ng mga dayo na kabababa lang mula sa bus. Bitbit nila ang mga sako, dala ang mga banig, o nakatayo lamang naghihintay ng alok ng trabaho. Ang tunog ng busina ng bus na maihalong sigaw ng mga tindero ay lumilikha ng isang maingay na kapaligiran na hindi kailanman nawawala. Sa gitna ng karamihan, napako ang kanyang tingin sa isang binata na nagngangalang Rico Fernandez. Galing si Rico sa Cerebon matapos masawi sa pag-ibig. Gusto niyang magtrabaho sa malayo upang makalimutan ang kanyang kwento ng pag-ibig. Payat ngunit malakas ang kanyang katawan. May bakas pa ng kalungkutan sa kanyang mukha. Para kay Theo, si Rico ay mukhang perpektong biktima. Isang binatang dayo, walang pamilya sa Quezon at madaling kausapin. Sa palakaibigang boses, nag-alok si Theo ng trabaho. Sinabi niyang kailangan linisin ang kanyang hardin. Ang sahod ay sapat para sa ilang araw. Si Rico na nalilito ay nagpasalamat. Sumango siya at sumunod sa maliit na lalaki patungo sa San Roque. Sa buong paglalakbay, tinitingnan ni Theo ang binata habang iniisip ang tamang oras upang isagawa ang kanyang masamang balak. Pagdating sa hardin, nagsimulang magtrabaho si Rico. Naghukay siya ng may sigasig. Kahit na malungkot pa rin ang kanyang mukha. Ngunit, ilang pag-angat pa lang ng pala, may hindi inaasahang nangyari. Tumama ang kanyang pala sa isang matigas na bagay sa ilalim ng lupa. Yumuko siya, kinamot ang lupa at nakita ang isang piraso ng puting buto. Huminto sandali si Rico, tinitingnan ang buto ng may pagtataka. Lumingon siya kay Theo na nakatayo hindi kalayuan. Nang may inosente, nagtanong siya, dati po bang sementeryo ang hardin na ito? Ang tanong na iyon ay nagpamutla kay Theo. Sa isang iglap, puno ng pagkalkula ang kanyang isipan. Maaari niyang tapusin agad si Rico, ngunit masyadong malaki ang panganib. Bata pa si Rico, madaling makilala ang kanyang mukha, at posibleng hanapin siya ng kanyang pamilya sa lalong madaling panahon. Sinubukan ni Theo na itago ang kanyang pagkataranta. Ngumiti siya ng pilit, sinasabing baka lumang libingan iyon mula pa noong unang panahon. Sumang-ayon si Rico kahit na may bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Ipinagpatuloy niya ang paghukay, ngunit naging kakaiba ang kapaligiran. Hindi nagtagal, naghanap si Theo ng dahilan upang itigil ang trabaho. Sinabi niyang sapat na para sa araw na iyon at pinauwi si Rico. Umalis si Rico. Hindi namamalayan na kaliligtas lang niya mula sa malaking panganib. Ilang hakbang lamang ang naghihiwalay sa buhay at kamatayan. Kung nagmatigas si Theo, marahil ang pangalan ni Rico ay magiging isa sa mga biktima sa malaking butas na iyon. Ngunit sa araw na iyon, pumanig pa rin sa kanya ang tadhana. Ang karanasang iyon ay nag-iwan ng malalim na bakas kay Theo. Natanto niya na halos mabunyag na ang kanyang ginagawa. Mula noon, naging mas maingat siya. Hindi na siya basta-basta pumipili ng biktima. Hinahanap na lamang niya ang mga taong talagang walang koneksyon sa mga residente sa paligid. Para sa kanya, ang maliit na pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng kapahamakan. Samantala, para kay Rico, ang pangyayari ay nag-iwan lamang ng kakaibang pakiramdam. Hindi niya ito masyadong inisip. Inakala niyang totoo ang mailumang libingan sa hardin na iyon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay, naghanap ng ibang trabaho, at hindi kailanman nalaman kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Ngunit sa malayong hinaharap, ang kwento ni Rico ay magiging isa sa mga paalala na hindi lahat ng lumalapit kay Theo ay nawawala. Mayroon ding nakaliligtas dahil sa tadhana. Sa bahay, naramdaman ni Maria ang mas malaking pagkabalisa. Nakikita niyang lalong nag-iingat ang kanyang asawa, ngunit lalo ring nagiging malupit. Gabi-gabi, pinipilit siyang hawakan ang gasera. Kapag tinatabunan ni Theo ang katawan sa malaking butas, nararamdaman niyang lalong nawawalan ng laman ang kanyang buhay. Ang takot na maihalong pagkakasala ay nagpapahirap sa kanyang pagtulog. Ang mga kapitbahay sa paligid ay hindi pa rin alam kung ano ang nangyayari. Nakikita lamang nila ang mga dayo na dumarating at pagkatapos ay hindi na muling nakikita. Inakala nilang lumipat ng trabaho ang mga manggagawa. Walang sinuman ang nangahas na magtanong ng higit pa. Lahat ay abala sa kanilang sariling mga gawain. Ngunit para sa mga tao sa labas,
ang pagkawala ng isang anak o asawa ay hindi maliit na bagay. Sa kanilang mga probinsya, naghihintay ng balita ang mga pamilya na hindi kailanman dumating. Ang sulat ay hindi dumarating. Patuloy na lumipas ang panahon at nagsimulang pumasok ang mga ulat ng nawawalang tao sa istasyon ng pulisya. Lahat ng iyon ay naging mga manipis na sinulid na balang araw ay magiging isang malaking lambat upang mahuli ang maisala. Ang malaking butas sa niyugan sa San Roque ay lalong napuno. Ang mga puno ng niyog ay nakatayong matatag na parang nagbabantay sa madilim na lihim sa ilalim ng lupa. Umiihip ang hangin mula sa dagat, dala ang amoy alat. Ngunit para kay Maria, ang amoy na kanyang nalalanghap gabi-gabi ay hindi lamang asin, kundi amoy din ng lupa na may halong nabubulok. Alam niyang sa lalong madaling panahon, mabubunyag ang lihim na iyon. Ngunit, nanatili siyang tahimik, nakakulong sa takot na bumabalot sa kanya. Ang mga pulis sa Quezon ay nagsimulang makatanggap ng mas maraming ulat ng nawawalang tao. Mula sa simula na 1 o 2 kaso lamang, ngayon ay naging isang makapal na bunton na sa mesa ng investigador. Karamihan sa mga ulat ay galing sa mga pamilya sa labas ng lalawigan. Mayroong galing sa Bicol, mayroong galing sa Samar, at mayroon ding galing sa Batangas. Lahat sila ay may parehong pattern. Isang lalaki ang umalis patungong Quezon upang maghanap ng trabaho at pagkatapos ay hindi na bumalik. Si Police Major Arturo Vargas, na nakatalaga sa Quezon Provincial Police Office, ay nagsimulang mag-alala. Matagal na siyang nagtatrabaho, humahawak ng iba't ibang kaso. Ngunit ngayon, mayroong kakaiba. Paanong napakaraming tao ang nawawala sa isang maliit na lugar nang hindi nag-iiwan ng bakas? Nakaupo siya ng maraming oras, tinitingnan ang mga kaso, sinusubukang hanapin ang isang sinulid na makakapag-ugnay sa lahat ng ulat. Isa sa mga bagay na lalong nagpaduda sa kanya ay ang katotohanan na halos lahat ng biktima ay huling nakita sa paligid ng terminal ng Lucena. Ilang saksi ang nagsabing nakita silang nakikipag-usap sa isang maliit na lalaki na may malungkot na mukha. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam kung sino siya. Malabo ang kanyang mga katangian, sinabi lamang na maliit ang kanyang katawan at hindi pala kaibigan. Sa simula, hindi gaanong pinansin ang ulat na iyon, ngunit sa katagalan ay lalong dumala sa mga ulat. Inakala ng mga pulis na ang mga biktima ay ipinagbili sa ibang bansa bilang mga ilegal na manggagawa. Noong panahong iyon, laganap ang mga kaso ng human trafficking sa mga hangganan. Dahil dito, ilang koponan ang inatasan na imbestigahan ang mga ruta patungo sa hilagang baybayin at maliliit na daungan. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo, walang ebidensya na natagpuan. Lahat ng resulta ng imbestigasyon ay walang patutunguhan. Samantala, si Mateo Santos ay nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na buhay ng may katahimikan. Naramdaman niyang walang sinuman ang makakahula sa kanyang ginagawa. Ang kanyang bahay ay mukhang ordinaryo lamang. Ang kanyang hardin ay puno ng mga puno ng niyog at ang kanyang asawa ay kilala lamang bilang isang tahimik na babae. Walang dahilan para maghinala ang ibang tao. Naramdaman pa niyang lalong tumaas ang kanyang kumpiyansa dahil ang mga pulis ay tila abala sa pag-iimbestiga sa ibang direksyon. Ngunit sa likod ng kumpiyansang iyon, mayroong isang pagkabalisa na hindi niya maalis. Sa tuwing nakikita niya ang mga bunto ng lupa sa kanyang hardin, alam niyang maaaring mabunyag ang lihim anumang oras. Dahil dito, lalo siyang naging maingat sa pagpili ng biktima. Nangangahas na lamang siyang lapitan ang mga talagang hindi kilala ng mga residente sa paligid. Nagsimula pa siyang iwasan ang mga taong mukhang masyadong bata o kapansin-pansin. Si Maria ay nabubuhay sa pagitan ng takot at pagkakasala. Sa tuwing nakakarinig siya ng balita, mayroong pamilyang naghahanap ng kanilang anak o asawa, nanginginig ang kanyang puso. Gusto niyang sumigaw na ang taong kanilang hinahanap ay maaaring nasa likod bahay niya, ngunit natitigilan ang kanyang dila. Sa tuwing gusto niyang magsalita, naaalala niya ang mabangis na mukha ng kanyang asawa. Pinili niyang manahimik, nagtatago ng isang lihim na lalong nagpapahirap sa kanyang dibdib. Hindi tumigil si Major Vargas sa paghahanap ng butas. Nagsimula siyang bisitahin ang terminal ng palihim, inoobserbahan kung sino ang madalas na dumarating. Sa isang kainan na pag-aari ni Aling Nena, narinig niya ang mga bulungan tungkol sa isang maliit na lalaki na madalas mag-uwi ng mga arawang manggagawa.
Malabo pa rin ang kwento, ngunit sapat na upang lalong maghinala ang kanyang puso. Naramdaman niyang mayroong hindi tama. Ngunit, nang walang konkretong ebidensya, hindi siya maaaring kumilos. Kaya lamang niyang maghintay, mag-ipon ng maliliit na piraso na maaaring maging basehan. Alam niyang ang krimen ay hindi maaaring takpan ng mahigpit magpakailanman. Laging may butas, laging may bakas. Ang kailangan lamang niya ay pasensya. Sa mga probinsya ng mga biktima, lalong tumitindi ang pagdurusa ng mga pamilya. Isang ina sa Samar ang umiiyak gabi-gabi, naghihintay sa pag-uwi ng kanyang anak. Isang asawa sa Bicol ang yakap-yakap ang kanyang mga anak habang umaasang agad na babalik ang kanilang ama. Ngunit, patuloy na lumipas ang panahon ng walang balita, ang luha ay naging pang-araw-araw na kasama. Sa San Roque, ang mga puno ng niyog ay nananatiling nakatayong matatag. Umiihip ang hangin mula sa dagat, dala ang amoy alat. Ngunit sa likod nito ay may nakatagong madilim na lihim. Ang malaking butas sa hardin ni Teo ay lalong napuno. Gabi-gabi, tinatakpan niya ito ng lupa at tuyong dahon na parang sinusubukang burahin ang bakas. Ngunit sa katotohanan, pinapatagal lamang niya ang pagdating ng araw kung kailan lahat ay mabubunyag. Lalong tumitindi ang presyon. Lalong maraming ulat ang natatanggap ng mga pulis. Nagsisimulang magtanong ang mga residente at si Maria ay halos hindi na makayanan ang pagtatago ng lihim. Lahat ng iyon ay parang isang madilim na ulap na nakabitin sa ibabaw ng San Roque. Sa lalong madaling panahon, ang ulap na iyon ay magiging isang malaking bagyo. Lalong gumaling si Mateo sa pagtatago ng kanyang mga gawa. Ngunit may isang bagay na hindi niya kailanman makokontrol, ang panloob na pagkabalisa ng kanyang asawa. Araw-araw, nabubuhay si Maria sa ilalim ng presyon. Lalong pumayat ang kanyang katawan, maputla ang kanyang mukha, at namamaga ang kanyang mga mata. Inakala ng mga taga San Roque na may sakit siya, samantalang sa katotohanan ay nagdadala siya ng isang lihim na napakabigat. Ang kanyang mga gabi ay puno ng tunog ng palang naghukay. Nanginginig ang gasera sa kanyang kamay. Ang anino ng kanyang asawa ay humahaba sa madilim na niyugan. Nasasaksihan niya ang sunod-sunod na paglalagay ng mga katawan sa malaking butas at pagkatapos ay tinatabunan ng lupa. Sa tuwing tumatama ang lupa sa katawan, parang kasama na ring nalilibing ang kanyang puso. Gusto niyang ipikit ang kanyang mga mata, ngunit patuloy na naririnig ang tunog ng pala. Dahil sa takot na iyon, nawalan siya ng gana sa buhay. Bihira na siyang makipag-usap sa mga kapitbahay, bihirang lumabas ng bahay, at mas madalas na nakaupong nag-iisa sa kusina. Tinatawag siyang ikatahimik ng mga bata sa paligid dahil ang kanyang ngiti ay hindi kailanman nawawalan ng kalungkutan. Gusto sanang sumigaw ni Maria, ngunit ang anino ng mga suntok ng kanyang asawa ay nagpapatigas sa kanyang dila. Itinuturing ni Mateo ang kanyang asawa hindi bilang isang kasama sa buhay, kundi bilang isang kasangkapan. Para sa kanya, si Maria ay nagsisilbi lamang para magluto, maglinis ng bahay, at maging isang tahimik na saksi. Wala siyang pakialam sa mga luha o sakit na nararamdaman ng kanyang asawa. Naramdaman pa niyang komportable dahil mayroong ibang tao na kasamang nagtatago ng lihim. Kahit na hindi nagsasalita si Maria, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng isang uri ng katiyakan na ang kanyang lihim ay nananatiling ligtas. Ngunit ang hindi naiintindihan ni Teo ay ang bawat sugat sa puso na dinaranas ni Maria ay lalong nadaragdagan. Sa katagalan, ang sugat na iyon ay naging isang tahimik na sigaw na hindi maaaring patahimikin magpakailanman. Maaaring tahimik siya, ngunit sumisigaw ang kanyang puso sa tuwing nakakarinig siya ng balita tungkol sa nawawalang tao. Alam niyang balang araw, ang sigaw na iyon ay makakahanap ng daan palabas sa mga probinsya ng mga biktima. Lalong lumalim ang pagdurusa. Patuloy na dumarating ang mga sulat mula sa mga pamilya sa istasyon ng pulisya. Isang ina mula sa Bicol ang sumulat sa nanginginig na kamay, humihiling na matagpuan ang kanyang anak. Isang kapatid mula sa Batangas ang direktang pumunta sa Quezon Provincial Police Office, dala ang larawan ng kanyang nawawalang kapatid. Lahat ng iyon ay lalong nagpakumbinsi sa mga investigador na mayroong malaking bagay na nakatago sa kanilang lugar. Naramdaman ni Major Arturo Vargas ang lalong tumitinding presyon. Tinitingnan niya ang bunto ng mga kaso sa kanyang mesa na parang tinitingnan ang mga mukha ng mga biktima.
Alam niyang sa labas ay may mga pamilyang naghihintay. May mga anak na nangungulila sa kanilang mga ama. May mga magulang na umiiyak gabi-gabi. Hindi siya maaaring manahimik. Ngunit nang walang konkretong ebidensya, hindi rin siya maaaring kumilos ng padalos-dalos. Samantala, lalong naging kalmado si Mateo. Naniniwala siyang walang sinuman ang makakahula sa kanyang ginagawa. Ang kanyang bahay ay nananatiling simple. Ang kanyang hardin ay puno ng mga puno ng niyog at ang kanyang asawa ay hindi kailanman lumalabas ng bahay. Lahat ay mukhang normal sa mata ng mga kapitbahay. Naramdaman pa niyang ligtas siya dahil ang mga pulis ay tila abala sa pag-imbestiga sa issue ng human trafficking. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, si Maria ay nasa bingit na ng kanyang kakayahan. Nagsimula siyang magkasakit. Madalas nanginginig ang kanyang katawan at ang kanyang mga gabi ay puno ng masasamang panaginip. Nananaginip siyang hinahabol ng mga mukha ng mga biktima na nakatingin sa kanya na may blankong mga mata. Nagigising siyang basa ng malamig na pawis at pagkatapos ay upo sa isang sulok ng kusina, umiiyak ng tahimik. Sa mata ng mga kapitbahay, lalong naging misteryoso ang bahay na iyon. Bihira na nilang makita si Maria na lumabas. Kung lumabas man, sandali lamang para bumili ng asin o bigas at pagkatapos ay agad na umuwi. Ang kanyang mga mata ay hindi kailanman tumitingin sa ibang tao ng matagal. May ilang ina na nagbulungan, iniisip na may sakit siya sa pag-iisip. Walang sinuman ang nakakaalam na sa katotohanan ay nagtatago siya ng isang malaking lihim. Nang lalong mapuno ang malaking butas sa hardin, naramdaman ni Maria na parang kinakapos na rin siya ng hininga. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya makakatagal. Gusto niyang may kumatok sa pinto ng kanilang bahay, magtanong kung ano ang nangyayari, ngunit lumipas ang mga araw nang walang sinumang naghinala. Ang lihim ay nanatiling nakalibing tulad ng mga katawan na natabunan na. Ngunit ang buhay ay hindi maaaring takpan magpakailanman. Ang bawat gawa ay nag-iiwan ng bakas. Ang bawat kasinungalingan ay nagtatago ng butas. Ang madilim na lihim na iyon ay nakalibing pa, ngunit ang maliliit na palatandaan ay nagsisimula ng lumitaw. Lalong dumadalas ang mga ulat na natatanggap ng mga pulis. Nagsisimulang mapansin ng mga residente ang mga kakaibang bagay at lalong naging marupok ang puso ni Maria. Lahat ng iyon ay parang isang manipis na sinulid na dahan-dahang hinahabi upang maging isang malaking lambat. At kapag dumating ang tamang oras, ang lambat na iyon ay magsasara ng mahigpit, magdadala kay Mateo sa katapusan ng kanyang kayabangan. Ngunit bago iyon mangyari, marami pang gabi ang kailangang pagdaanan ni Maria na may takot. Marami pang pamilya ang naghihintay ng balita na hindi kailanman dumating at mayroon pang nyugan na patuloy na nagtatago ng lihim sa ilalim ng lupa nito. Makalipas ang ilang taon, nabuhay si Mateo Santos sa paniniwalang hindi siya kailanman mahuhuli. Sa wakas, isang maliit na pagkakamali ang naging simula ng pagbagsak ng lahat. Ang pagkakamaling iyon ay hindi dahil sa naiwang pala, hindi dahil sa masyadong mababaw na hukay, kundi dahil sa kanyang sariling kasakiman. Isang araw, pinatay niya ang isang binata na nagngangalang Rin. Galing ang binata sa Bicol na may simpleng layunin, ang maghanap ng trabaho upang makaipon ng pera para matulungan ang kanyang pamilya na bumili ng bigas. Bago umalis, ipinagbili ng kanyang ina ang isang maliit na libreta, isang libreta para sa bigas mula sa National Food Authority, DNI, na may bisa pa noong panahong iyon. Ipinagbili ng kanyang ina na ipapalit ni Rin ito sa paglalakbay upang hindi maubusan ng pagkain ang kanilang bahay. Matapos dalhin si Rin sa San Roque at maging susunod na biktima, sinuri ni Teo ang kanyang mga gamit. Sa gitna ng mga lumang damit at barya, natagpuan niya ang libreta ng IN. Kumislap ang kanyang mga mata. Para sa marami, ang libreta na iyon ay maaaring walang halaga. Ngunit para kay Teo na kuripot, ito ay isang mahalagang yaman. Inisip niya na sa pamamagitan ng libreta na ito, makakakuha siya ng bigas sa kooperatiba nang hindi naglalabas ng pera. Tanging takot lamang ang naramdaman ni Maria nang itago ng kanyang asawa ang libreta sa bulsa. Alam niyang ang kasakiman ay maaaring magdulot ng problema, ngunit hindi siya nangahas na magsalita. Masyadong kumpiyansa si Teo. Naramdaman niyang matagal na siyang matagumpay sa pagtatago ng kanyang mga krimen, kaya sino ang maghihinala dahil lamang sa isang libreta ng bigas.
Ilang araw pagkatapos, pumunta siya sa kooperatiba sa San Roque. Sa blangkong mukha, iniabot niya ang libreta at humingi ng bigas. Nagtaka ang empleyado ng kooperatiba nang makita ang isang maliit na lalaki na may malungkot na mukha na may dalang libreta sa pangalan ng ibang tao. Kahit na simpleng empleyado lamang, mayroon siyang matalas na memorya. Ang pangalang Rin ay pamilyar sa kanya, miyembro ito ng kooperatiba na ang pamilya ay kilala sa lugar. Alam niyang ang lalaking nasa harapan niya ay hindi si Rin. Pasensya na po, pero hindi po kayo ang may-ari ng libretang ito, sabi ng empleyado ng may pag-iingat. Natigilan si Theo. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Inutusan lang ako ng may-ari, mabilis niyang sagot, sinusubukang manatiling kalmado. Ngunit hindi na kumbinsido ang empleyado. Mas lalo siyang naghinala. Sige po, itatabi ko muna ito. Sabihan ninyo si Mang Rin na siya mismo ang pumunta rito para kunin ang bigas, sabi niya, sabay kuha sa libreta. Walang nagawa si Theo, kundi umalis na maihalong inis at kaba. Ang pangyayaring iyon ang naging susi. Pagkaalis ni Theo, agad na ipinagbigay alam ng empleyado ang insidente sa kanilang barangay tanod. Ang kwento tungkol sa isang estranghero na sumusubok gamitin ang libreta ng nawawalang si Rin ay mabilis na kumalat. Hindi nagtagal, nakarating ang impormasyon kay Major Arturo Vargas. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng paghahanap, mayroon na siyang isang konkretong ebidensya. Isang maliit na pagkakamali, isang libreta ng bigas, ang nag-ugnay sa lahat ng nawawalang tao sa isang pangalan, ang lalaking may-ari ng bahay sa San Roque. Kinabukasan, isang konvoy ng mga sasakyan ng pulis ang tahimik na pumasok sa barangay San Roque. Huminto sila sa harap ng bahay ni Mateo Santos. Nagulantang ang mga kapitbahay. Lumabas sila sa kanilang mga tahanan, nagtataka kung ano ang nangyayari. Si Major Vargas, kasama ang kanyang mga tauhan, ay kumatok sa pinto. Si Theo, na walang kamalay-malay, ang nagbukas. Nang makita niya ang mga unipormadong pulis, namutla ang kanyang mukha. Mateo Santos, sumama ka sa amin sa presinto, utos ni Major Vargas. Walang nagawa si Theo. Habang isinasakay siya sa sasakyan, nanatili siyang tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Alam niyang tapos na ang lahat. Ang sumunod na eksena ay isang bangungot na naging totoo para sa buong San Roque. Dinala ng mga pulis ang mga pala at nagsimulang maghukay sa likod bahay ni Theo. Ang unang paghukay ay naglabas ng isang buto. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Hanggang sa ang kanilang hinuhukay ay hindi na lupa, kundi isang tambak ng mga kalansay ng tao. Ang amoy ay nakakaduwal. Ang mga kapitbahay ay sumigaw sa takot. Si Maria, na nakatayo sa may pinto, ay bumagsak sa lupa, umiiyak ng walang tigil. Ang kanyang mga iyak ay hindi na dahil sa takot, kundi sa isang matagal ng naipong pighati at, marahil, kaunting ginhawa. Ang lihim ng nyugan sa San Roque ay nabunyag na. Ang paghuhukay ay tumagal ng ilang araw. Dose-dosenang kalansay ang nahukay mula sa malaking libingan na iyon. Ang balita ay kumalat na parang apoy, hindi lamang sa Quezon, kundi sa buong bansa. Ang barangay San Roque, na dating kilala sa kanyang katahimikan, ay naging sentro ng isang malagim na kwento. Ang paglilitis ay isang bagyo ng emosyon. Puno ang korte ng mga pamilya ng mga biktima na dumating mula sa iba't ibang probinsya. Dala nila ang mga larawan ng kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Nang tumestigo si Maria, nanginginig ang kanyang buong katawan. Isinalaysay niya ang bawat gabi ng teror, ang bawat katawan na kanyang nakitang inilibing. Si Theo, sa kabilang banda, ay nanatiling malamig. Umamin siya sa lahat ng kanyang krimen nang walang bahid ng pagsisisi. Kailangan kong gawin iyon. Masyado silang magastos, sabi niya sa korte. Ang kanyang mga salita ay nagpasiklab ng galit sa buong silid. Sa huli, hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong para sa bawat buhay na kanyang kinuha. Habang inilalabas siya sa korte, wala siyang ipinakitang emosyon. Para sa kanya, tapos na ang laro. Sa labas, umiiyak at nagyakapan ang mga pamilya. Nakahanap sila ng katarungan, ngunit ang sakit ay mananatili magpakailanman. Si Maria ay pinalaya matapos mapatunayang biktima rin siya ng karahasan. Ang buhay pagkatapos noon ay hindi naging madali.
Ang Barangay San Roque ay nagbago magpakailanman. Ang nyugan sa likod ng bahay ni Teo ay nanatiling bakante, isang paalala ng isang madilim na nakaraan. Ang kwento ni Mateo Santos, ang ihalimao ng San Roque, ay naging isang babala na ipinapasa-pasa, isang patunay na kahit sa pinakatahimik na lugar, maaaring magtago ang pinakamatinding kadiliman. At si Maria, sa kabila